Ang saklap na nangyari kay Digong Duterte, sa isang iglap lamang ay nasa Netherlands at nakakulong na sa piitan ng International Criminal Court. Sabi ng kanyang mga kalaban sa politika ay deserve daw nito ni Digong, lalo na sa kanyang mga ginawang pagkakasala na sinasabing crime against humanity sa kanyang extrajudicial killings, lalo sa mahigit na 8,000 sibilyan, kasama na rito ang mga drug lord, drug user, drug runner, ang kanyang pinapatay sa kanyang 6 na taon panunungkulan dito sa ating mahal na inang bayan. Pero may punto nga si Major General Nicolas Torre, kung wala namang kasalanan si Digong ay talagang madali naman ito mapawalang sala at kukuha lamang siya ng mga bigating abogado na member ng ICC. Ngunit kanya rin sinabi kung talagang may kasalanan ito ay talaga rin mapapadali ang paglilitis sa kanya. Kaya lang nakakalungkot sa edad niyang halos mag-80 ayos niya ay talagang nasira pa ang kanyang pagkatao, ang kanyang political career. Pero ang masasabi ko parang deserve nga ito dahil talagang yung mga pagmumura, pagbabanta ng papatay ay talagang normal lang sa kanyang. Ngunit talagang politika sa ating bansa ay weather lang sa kanyang 6 na pagtaon na pag-upo sa kanyang panunungkulan bilang presidente. Talagang meron siyang immunity at hindi mo talaga siya basta magagalaw dahil sa mga sinasabi nga niya, pagbabanta, pagpapatay nga sa mga sinasabing krimen, lalo na yung mayor pa lang siya ng Davao City. Hanggang nga sinasabi na hindi na nga daw tayo na member ng International Criminal Court at wala daw karapatan ng sino mang huhuli sa kanya. Ngunit nang sabi nga ng ilang magagaling na abogado, nung panahon pa ng kanyang pagiging mayor, member pa tayo ng ICC at ang kanyang mga ilang taon bilang presidente ng Pilipinas ay tayo pa rin ay membro ng ICC. Ngunit nga sa kinalaunan tayo bumitaw na sa International Criminal Court. Pero magandang banda na rin ito para talaga matakot din ng mga ibang politiko na maaaring nag-iidolo kay Duterte, lalo na sa mga ginagawa niyang pagpatay nga sa mga sinasabing kalaban sa politika, sa mga sinasabing drug lord, drug user at mga drug pusher. Kaya lang talaga nakakalungkot lang dahil ang ating pagiging makatahar talagang iiral pa rin sa kanyang edad nga, tapos makikita mo nakakulong lamang sa isang cell at wala siyang kasama doon. Sana naman sa kanyang pag-iisa ay maisip niya kung ano ang kanyang nagawang kasalanan na maaring sinasabing ito na yung tamang panahon na sinabi naman niya na he will take full responsibility sa mga taong nangamatay sa kanyang Operation Toktang, lalo na sa sinasabing kanyang war on drugs. Sana naman sa kanyang pag-iisa at maisip nga niya kung tama ba o hindi ang kanyang mga ginagawa. Pero ang maganda rito, mabibigyan ng hustisya, lalo na ang mga pamilya na nagkaroon ng mga tinatawag na krimen, lalo na yung mga nangamatay nilang mga kapatid, ina, magulang, kamag-anak na hindi naman sinasabi na nagdodroga o biktima lamang ng maling pagkakataon dahil nga sila nasa lugar ng mga sinasabing hotspot para sa mga sinasabing mga illegal na droga at nadami lamang sila. Sana naman magpagtanto din ni Digong Duterte kung ano ba ang dapat gawin, lalo na ngayon na nandun na siya. Siguro talagang ipagdasal niya lamang na ma-acquit siya sa mga sarang ibinibintang sa kanya. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiro, magmamatyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.